Hey there! Andito ulit tayo sa mga kwento ni Lola Ellen. Hangga't may hininga, may pag-asa. Naalala ko nga, naalala ko nga pala, noong bago-bago nawala ang aking asawa. Nasa kwarto ako nag-iisa at naramdaman ko yung lungkot. Lungkot na parang napakabigat, napakabigat dalhin. Ako, mag-isa, palalakihin ko ang aking mga anak, ang aking 2 anak. Ang hirap isipin hangga't merong kumatok sa pinto, ang tatay ko. Sabi niya sa akin, "Ellen, kumain ka naman." Oo, nandiyan na ako, may problema. Masakit, masakit para sa iyo ang nangyayari. Pero tandaan mo, huwag kang bibitaw kay Lord. Parati kang kakapit sa Kanya. The more na nasasaktan ka, the more na kumapit ka sa Kanya. Hindi ko pinansin. Hindi ko siya pinansin. Pero lahat tumatak sa isip ko. Bakit hindi ko nga subukan na lumapit kay Lord? At nung oras na yon, ipinapa ko yung ulo ko. I bow my head na, "Lord, tulungan mo naman ako. Parang hindi ko na rin kaya. Paano ba to? Bigyan mo naman ako ng lakas. Bigyan mo ako ng direksyon sa buhay." Hindi ko alam hindi ko na alam kung ano pa sasabihin sa kanya. Yun lang. At yun lang. Hindi natin kailangan ng mga ma-elaborate mo pa ang iyong pagdadasal, ganito, ganyan. Si Lord, kahit sabihin mo lang, "Lord, tulungan mo naman ako. Nalulungkot naman ako." Yung mga maigsi lang na gano'n kahit sa pang-araw-araw natin, kahit hindi napakalaki ng iyong problema ang dinadala, humingi lang tayo ng tulong sa Kanya. Hindi man sosolusyonan niya na bigla-bigla, pero sa aking naranasan nung pagdasal kong yun, para bang kahit hindi ako kumain, hindi ako naghapunan, parang ang lakas ng pakiramdam ko, parang guminhawa yung pakiramdam ko, parang merong liwanag na dumating sa isip ko. Hindi ka dapat malulong sa lungkot na nangyari sa iyo. Yun ay God's doing. Hindi natin kontrol ang buhay natin. Si Lord lang ang makakapagsabi ng, "Okay, ready na. Tapos na ang buhay mo dyan sa mundo. Halika na." Siya lang yun. So, at that time na nagdasal ako at nabawasan ang lungkot ko, parang tumuwid ang isip ko, sabi ko na lang, "Oo, tatanggapin ko. Tatanggapin ko na wala na siya at ako na ang tatayong ina at ama." Nagkaroon ako ng direksyon sa buhay. Sabi ng tatay ko at ng nanay ko rin, nandun rin. Pero mas vocal si tatay kaysa kay inay. Si inay makikita mo, malungkot lang ang mata niya. Titingnan ka lang niyang malungkot ang mata. Na ramdam ko na alam niya kung gaano kasakit sa puso ko
sa sitwasyon ko ang maging nag-iisang magulang para sa mga anak ko. So sabi ng tatay ko, bumalik ka na sa Amerika, dalhin mo mga bata at I guarantee you na kaya mo yan. Basta, ang sabi ko sa iyo, kapit lang kay Lord. So, ando na, bumalik kami sa Amerika. Iniisip ko, paano? Every time na nagtatanong ako ng paano, hindi ko na sinatanong ang sarili ko, paano Lord? Anong next? Anong next step? You know? At hindi naman niya ako binigo. Parati siyang nandyan. At that time na kaunti lang ang experience ko sa trabaho. At parang napakadali ko makapaghanap ng trabaho. Kahit na trabaho na hindi ako familiar. Yung nandun na nakapagtrabaho ako sa isang, like, ibang lengguwahe ito eh. Kaya iba, English, okay, nakakapagsalita tayo at basa ng English. Yun ang tinuro sa atin diyan sa Pilipinas. Natutunan ko sa Pilipinas nung nag-aaral ako na nakakaintindi tayo. Pero iba eh. Iba pa rin yung ating pag-pronounce ng mga salita. Ang pagsasalita natin, yung accent natin, hindi tayo maintindihan. Pero could you imagine? Ilinagay ako ng Lord as a customer service. Doon ako nagtrabaho. Sabi ko, paano to? Paano nila ako maintindihan? Pero sige lang, trabaho, kailangan kong trabaho. Kailangan kong buhayin ang sarili ko at ang mga anak ko. Walang ibang magbibigay sa amin. Oo, merong mga tulong here and there. Pero ibig sabihin ko, responsibilidad ko na ito ngayon. Kailangan pangatawanan ko na. So, nandun na ako. Nagsimula ako, trinain ako ng pansamantala. Ang aking account is, ang aking account ay New York. May accent din silang malalim din ang accent nila. At katapat ng accent ko pa. So, pag nagsalita ako, say that again, hindi nila ako maintindihan. At pag nagsalita naman sila, hindi ko rin sila maintindihan. Lord, paano ko gagawin to? So, ang sabi ng kapatid ko, natatandaan ko parati niya nung bago ako dito sa Amerika, diyan ka sa TV, makinig ka ng makinig para maging pamilyar ang tenga mo sa sa accent ng mga Amerikano. So, inisip ko din yon. So, dahan-dahan akong pinapakinggan. Pero hindi pa rin nila ako maintindihan kung ano sinasabi ko dahil nga ng Filipino accent ko. So, mabait si Lord. Ellen, di ba marunong ka mag-spell? Magaling ka sa spelling. Pag tinanong ka nila, what did you say? Say that again. Oh, so ang sabi ko sa kanila, I'm sorry about my accent, but would it help you if I will spell the word and I will spell it to them? So yun ang naging tool ko para magampanan ko ang aking trabaho. So, sa lahat ng aking mga dinaanang karanasan, mahirap, masaya, si Lord lang. Si Lord lang talaga ang parati mong magiging kasama. Hindi yung ikaw ay nag-asawang akala mo may kasama ka na habang buhay. Hindi. Si Lord nandiyan anytime. Any time of the day, kahit anong oras. Minsan nga iniisip ko natutulog pa ang Panginoon. Hindi na yata natutulog. Sa dami-dami nating may problema dito sa mundo. Sa dami-dami nating humihingi. Pero kaya nga, ang pangalan niya Panginoon. Siya lang. Siya lang lahat.
Have a great day and have a blessed day. Samahan niyo ulit ako sa susunod kong kwento ng buhay. Habang may hininga, may pag-asa. I love you all. Bye now.